Ako po si Carl Tulfo, kasama ko si Bitag Kate at Bitag Dean. Kami po muna ang pansamantalang mga kasama dito sa hashtag Ibabitag Mo. Bago natin ipresenta at imbestigahan ang mga sumbong ngayong araw, nais muna nating pasalamatan ang ating mga public service sponsors at partners. Panoorin natin to. Katuwang ang Hotel Sogo sa serbisyong publiko, hatid ng hashtag Ibabitag Mo para sa ating mga kababayan. Libre, malinis at ligtas na accommodation ang hatid ng Hotel Sogo para sa mga nagrereklamo sa Bitag Action Center na hindi agarang makauwi sa kanilang mga probinsya. Maraming salamat, Hotel Sogo. So clean, so good. Nagpapasalamat ang hashtag Ibabitag Mo sa Max Mango, libreng refreshments at shakes para sa mga nagrereklamo sa Bitag Action Center. Salamat kay Miss Giselle Quiñones sa pagsuporta sa advokasya ng hashtag Ibabitag Mo. Max Mango, your perfect thirst quencher. Mula noon hanggang ngayon, nananatiling katuwang ng Bitag si Mr. Chito Chavez ng Tinapayan Festival sa pagtulong sa ating mga kababayan. Nagpapasalamat ang hashtag Ibabitag Mo sa kanilang mga libreng special breads na ipinamamahagi sa mga nagrereklamo sa Bitag Action Center. Tinapayan Festival, ang tinapay ng Maynila. Pingping's Lechon, freshly roasted native lechon every day. Handang pingping yan. For orders, visit Pingping's Lechon Facebook page or call 0915-532-4382. Pingping's Lechon. Maraming salamat sa mga sponsor sa patuloy na pakikipagtulungan nyo sa advokasya ng hashtag Ipabitag Mo. Para naman po sa inyong mga reklamo at sumbong, bukas ang aming Bitag Action Center mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 2 lamang po ng hapon. Karagdagang paalala lang na sarado po ang aming Action Center mula December 25 hanggang January 2. Pansamantala ay maaari kayong magpadala ng mga reklamo sa aming mga social media accounts. Kaya anumang reklamo, sumbong, bibigyan ng agarang aksyon at solusyon na nag-iisang pambansang sumbungan. Sa ngalan po ng aking ama na si Ben Tulfo, ito ang hashtag Ibabitag Mo. Ngayon sa pambansang sumbungan ni Ben Tulfo, hashtag Ipabitag Mo. Empleyado ng Caloocan City Hall, inirereklamo dahil sa utang. Opisina ni Mayor ginagamit daw. Dahil sa bunga ng suha, 13 anyos na estudyante binugbog ng asawa ng kanyang teacher. Ang lahat ng yan, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag Ipabitag Mo. Pambansang sumbungan, Ipabitag Mo! Ako po si Carl Tulfo, kasama ko ngayon si Bitag Tonet at Bitag Dean. Kami po muna ang pansamantalang mga kasama niyo dito sa hashtag Ibabitag Mo. Ngayon naman isang lola mula Cadiz City ang lumapit sa hashtag Ibabitag Mo upang ireklamo ang asawa ng isang guro na nambugbog ng kanyang 13 anyos na apo. Ang buong detalye ng sumbong, panoorin. Nag-eskwela na sa Sarangakon apo, wala klase, half day. Dayon tapos, naggaran sa sang iya duha ka classmate nga mga kuno sila kabugaw. Ang kabugaw na sa sir, iya galit na ni Ma'am Bersolto. Sir, wala man siya dala, wala man siya ginkaon niya lang ang kabugaw. Tani sir, ang ginapangabay ko lang, wala iya lang ginkastigo ang akon apo. Tani sir, ginbit-bit ya lang nga dalon sa pulis or sa guidance ang eskwelahan sir. Aw Lunes ni siya ginkastigo, Miyerkules pa kami nakahibalo. Gindala sa maestra sa barangay. Didto pa kami nakahibalo sir nga gindala sa maestra sa barangay. Na didto na namon sininyo ginpang-ubahan di panglantaw ang tanan nga mga lagob. Ginpadoktor namon ang bata sir, ipadoktor namon ang bata sir, wala man sila nagsabat, ginpabayaan man lang nila sir, wala gid sila sir nagpakikita sa amon or nag-istorya na lang sir. Subong sir, ara sa barangay ang amon kaso. Imagine na bala sir, ginatagaan kami, last na lang tani namon subong nga hearing. May hindi sila mag-atubang, sa kutob lang kami sir nga ginasingka-singkahan. Ginahambalan pa na sa gani sir nga kasarang kamo ayhan magkaso nga tani nagpabayad na lang kamo. Kasarang kamo ayhan sa kaso nga ang kaso kadako sang gasto. Ako lang na sir ulo-ulo sa nanay nga sige lang, ikasuhon ta lang, pangitaon ta lang ng hustisya. Sir, buligi man yung apo nga mahustisyahan man ang iya nga ang natabo sa iyas. Buligi kami sir, maluoy ka sir. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag Ipabitag Mo. Kasalukuyang nasa probinsya ngayon sa Cadiz si Lola Evelyn. Wala siya ngayon dito sa ating studio pero makakausap natin sa kabilang linya. Magandang araw sa iyo, Nanay Evelyn.
Magandang umaga po. Opo. Kamusta po kayo, nanay? Ay, okay lang din ma'am. Ari kami hintay sa inyo. Si nanay kasi Ilonggan, no? Oo. Kaya ganun yung ano. Kaya ba nating nanay magsalita ng Tagalog? Oo, hindi ma'am. Sige. Ano natin kakayanan natin pag hindi? Sir Translator. Carlin. Si Ma'am Nandito Tanet. ako to interpret. Hindi klaro. Okay? Okay, siguro bago natin kausapin si Lola Evelyn, no, ito yung ilang detalye na ibinahagi ni Lola Evelyn sa atin. So, nakaraang October 3, 2023, pauwi raw galing eskwelahan ng apo ni Lola Evelyn, kasama ng kanyang apo ang iba nitong mga kaklase. May nadaanan daw na puno ng suha ang mga bata at nagkayayaan sila na akyatin ito. Nakita at nahuli sila ng may-ari ng puno kaya biglang nagtakbuhan ang mga bata. Subalit hindi nakatakbo ang apo ni Lola Evelyn dahil may sakit itong colostomy or kumbaga yung kanyang puwerta wala daw butas. So binugbog daw ang kanyang apo ng asawa ng guro at pinagpapalo ng kawayan sa kamay at hita hanggang sa masira ang kawayan. Ay, grabe. Umuwi ang apo ni Lola Evelyn na puro pasa ang braso, hita at likod. Grabe naman, ma'am, yung ginawa dito, no, Sir Carl? Hanggang masira ang kawayan. Ay, Dahil lang sa suha. suha. Lola Evelyn? Ma'am, Ano tong kwento po ninyo na itong yung apo mo? Ano po ba ang nangyari? ang nangyari ma'am, yung October 3, nag-school ang apo ko kasi yung mama niya nagpunta sa emergency clinic. Nagpa-check up. Ngayon, nag-school lang siya lang mag-isa. Wala siya ma'am inang pangbaon na pera. Niyaya sa ng mga kaklase niya, naglakad-lakad sila hanggat nakadating sila sa bahay ni Sir George Bersolto. Nakita nila yung puno ng kabugaw. Kabugaw sa salitang Ilonggo, pero sa Bisaya ay suha. Suha. Ngayon, niyaya siya ng mga kaklase niya na umakyat sa suha. Hindi makaakyat yung apo ko, ma'am. Nandoon lang siya sa gate, nag-akyat sa aligi ng gate. Yun ang nangyari. Ngayon, diyan lang siya abot-abot ng bunga ng kabugaw. Nakakuha siya, ma'am, ng isang piraso, kinain niya. Ngayon, nagsigaw yung may-ari. Pag sigaw ng may-ari, ma'am, umakyat agad ang apo ko. Ang dalawang bata, nandun pa sa taas, sa puno. Ngayon, pag akyat ng apo ko, ma'am, hindi na pinansin yung dalawang bata ng may-ari. Yung apo ko na nakaakyat, ito ang pinansin niya. Kinuhaan niya ng kawayan at saka pinalo ng At kawayan. pinagpapalo. Okay, sige, Nanay Evelyn, ha? Ang sinabi niya, Sir Carl, ang anak na daw ay pumunta ang apo niya ay pumasok daw sa eskwelahan. Tama po, Nanay Evelyn. Tapos wala nang pasok. Ngayon, nagkayayaan silang tatlong magkaklase na umuwi. Ang apo niya ay walang baon daw nung pumasok. Ngayon, siguro nakita pag pauwi, nadaanan yung puno ng suha, nakita medyo hitik na hitik. Ang ginawa nilang magkakaibigan ay inakyat. Ngayon, yung kanyang apo, dahil nga may tahi, no, Nanay Lola Evelyn, ay hindi nakaakyat doon sa pinakapuno. Hanggang gate lang siya. Ayan, nakikita natin ngayon yung puno ng suha at may katabing gate. Hanggang doon lang yung kanyang apo. Ngayon, dahil hindi nga maabot ng pamalo yung dalawang kaklase sa itaas, yung kanyang apo ni Lola Evelyn yung nasa baba, yun yung inabutan at yun ang pinagbubugbog. Tama po ba ako? Tama, ma'am. Okay. Matanong ko lang kay Lola Evelyn, no? Ilan po ba ang nakuha lahat at bakit ganun yung naging reaksyon nung may-ari, di ba? Parang sobrang galit. Marami po bang nakuha yung mga bata po? Ang nakuha nila, sir, yung kinain ng apo ko, isa. Ang nakuha nila 5. Sinulot nilang yung 5 piraso na suha sa bag. Ngayon, pag alis nila, iniwanan nila yung 5 piraso na suha. Kinuha agad ng may-ari. Okay. So, ang nangyari, yung 5 suha, Nanay, kung hindi ako nagkamali, ipinasok, isa sa apo mo ang nakuha, isa yung kinakain niya, tapos 4 doon sa magkakaibigan na ipinasok doon sa loob ng bag. 5, ma'am, 5. Kinain ng isa, di 4 na lang.
Oo. Oo, okay. Sino po ba itong may-ari ng suha na pumalok sa apo mo? Yun si George Bersolto, ma'am. Sino po ito? Si George Bersolto. Ano po siya dito sa lugar po ninyo? Kasi ang pagkakaalam po namin, siya daw po ay asawa or mister ng guro dun sa pinapasukang eskwelahan ng inyo pong apo. Oo, sir. Asawa siya ng guro sa Villasen Elementary School. Matanong ko po, kung siya po ay mister, ano namang sinabi ng guro? Siyempre, nakaabot ito dun sa guro. Anong ginawa ng guro? Nalaman niya yung mister niya, inanakit ng estudyante dun sa school. Wala lang, sir. Tagal ang hintay namin, sir, na pumunta sila dito sa amin. Akala namin, tutulong sila sa amin. Hindi sila nagpunta dito. Matanong ko lang po, Ma'am Evelyn, kung paano po ba sinaktan ng anak mo? Apo. Sinaktan niyang apo ko, sir. Yung nakadapa na yung apo ko sa kalsada, malapit sa puno na hinampas niya sa kamay. Nagdepensa yung apo ko sa ayatyan kasi maigo yung opera niya. Ano po yung may ginamit ba na panghampas sa kanya o kamay lang yung ginamit? Yes, sir, yung malaking bambo. Kawayan. O kawayan. Tapos, anong sinabi ng anak nyo doon mismo sa tao na nananakit sa kanya? Sinumbong niya sa amin. Ang sabi niya lang na maawa ka ng tito. Tama na tito. May opera ko tito. Tama na. Maawa ka. Hindi nagkinig sa kanya, sir. May nakakita ba sa nangyari? Ang dalawang bata lang, sir, na kasama niya. Wala man tao sa bahay ng mga kapitbahay ng teacher kasi may klase Ako nung naririnig ko yung kwento ni Lola, nakakagalit na malaman na nagmamakaawa na yung menor, pero sige pa rin, sakit pa rin. Alam nyo kasi ang menor, protektado ng batas yan, Ma'am Tonet, Sir Carl, di ba? Huwag sana nating ilagay sa sarili nating kamay yung batas. Kasi kapag ang isang menor ay nagkamali, merong ahensya ng gobyerno. Sila ang mag-aano dyan sa menor, hindi yung George Bersolto. Huwag nating idaan sa kamay na bakal, no? Kung nagkamali man yung menor, may mga ahensya dyan ng gobyerno na magtutuwid ng kanilang kamalian. Hindi dapat talaga ginawa ng isang may-ari ng suha sa mga bata. Napakadaling bagay lang naman, pwede naman kausapin or tawagin yung magulang na ito yung ginawa ng mga bata. Bakit pa kinakailangan na parang siya yung magulang na para saktan? Kahit naman magulang siya, hindi na dapat din gagawin yun. Humihingi na nga ng awa Tama na. Binubugbog mo. Sabi nga natin, pagdapa na at sumuko na, hayaan na natin. Anong galit nito? Kanina, Ma'am Tonet, narinig ko, ewan ko, correct me if I'm wrong, parang ang sabi dun sa VTR, hinamon pa daw magkaso itong magulang na kung kaya ba nilang magkaso, di ba? Di ba? Kumbaga, ikaw na nga yung nambugbog, ikaw pa yung nagmamataas. Ay, Nanay Evelyn, paano niyo po nalaman yung nangyari sa inyong apo? Nalaman din, ma'am, 3 araw na. Merkules, Lunes siya dibugbog. Sinumbong ng asin niya sa teacher. Hindi namin alam, ma'am. So natakot yung apo mo ang magsumbong? Oo, ma'am. Nilagyan niya lang ng panyo yung kamay niya. Nanay, nung nalaman nyo na nabugbog na, at ano po yung next na hakbang na ginawa ninyo? Sinamahan kami ng teacher sa police headquarters. Hindi kami tinanggap sa police headquarters kasi hindi daw sa kanila ang problema. Iya daw sa Women's Day. Magpunta kami sa Women's Day. Binigyan kami ng endorsement para barangay. Yun ang mahirap sa barangay pagdating, ma'am. Kasi natagal yung ang kaso namin. Hindi kami nila masyado pinansin at saka sinabihan pa kami na kaya daw namin magkaso, ma'am. Tanggapin namin, hindi namin kaya magkaso kasi mahirap kami masyado, ma'am. Sino nagsabi na kung kaya niyong magkaso? Yung Bausi, ma'am. Una-una naghawak ng kaso namin, Bausi. 3 hearings, Bausi, ma'am. At saka 3 hearing man sa Lupon. Kung kaya niyo daw magkaso, bakit daw? Iwan ko lang, ma'am. Sa pulis ba ang nagsabi na magsampa na lang kayo o sa barangay? Barangay. Barangay. Barangay ang nagsabi sa iyo, hindi yung pulis. Tama? Oo, barangay ang sabi sa amin na hindi namin daw kaya magkaso. Nagkaso. Parang Okay, sige, para malinawan ka, Nanay Evelyn, makakausap natin ngayon, nasa linya si Cap Ogli Villasin. Cap, live pala tayo ngayon sa aming social media platforms.
sa CLTV 36 Sa lahat. at IBC 13. O Kap, ang sabi kasi ni Nanay Evelyn, parang inano pa rito ng bawsi ninyo na sinabi na bakit? Kaya mo bang magkaso? Parang sinabi na mahirap lang kayo, kaya nyo ba magkaso? Siguro, napanghinaan po ng loob, Kap, yung si Lola Evelyn, yung pamilya. Sa Bausi yun, sa Bausi. Bawsi ng barangay po. Oo, sa Bausi ng barangay. Bawsi ng barangay na sakop nyo rin at hawak nyo. Tama, Kap? Pwede mo matanong kay Ma'am Evelyn, sino nag-asikaso sa kanya sa Bausi? Yung sinong kagawad? Nagsabi sa kanya. Ma'am Evelyn, may tinatanong sa'yo si Kap. Sino daw yung nagsabi sa inyo yun? Si Ma'am Dayan ang nagsabi. Dayan. Ma'am Dayan, meron ba kayo, Kap? Bawsi daw Sa po. Bausi yan. Bausi officer namin yan. Bawsi officer ninyo. Di pa po ba, Kap? Tama ba na ang mga bata ay dapat protektado ng Estado? Dapat nga, unang-unang nagpuprotekta sa bata ay yung Bausi. Ma'am Evelyn, nag-uusap pa kami na ni Ma'am Evelyn. Tanungin mo sa kanya kung anong pinag-usapan namin. Baka nakalimutan niya lang. Kap, bakit kami magtatanong? Ikaw na magtanong sa kanya. Yes, Kap. Ano to kasi anong kanila sa Bausi si mo kay abi ko nagpanay na kamoto nga dumano kuno to masukot ka sa ila tuman para maklaruhan bla kay hindi man ta gusto magpapa ang kaso pero kung gusto mo kaya mo naging ng barangay na nag-atag na isip mo certificate to file action hindi naman siguro nagsiling ang barangay nga hindi ka pagtulungan ng barangay. Kap. Ano i-explain ko sa imo, Kap. Sang sa Bausi pa lang kami, Kap, medyo nagka-anuhay kami ni Ma'am Dayan. Kay hinambalan niyang ang bata ko, Kap. Ang bata ko among complainant. Tapos si Ma'am Dayan hindi magsugot na magtambong ko sa kaso. Sa ila hearing. Hindi siya magsugot. Tunumandar ko noon ni Sir George de Soto. Na hindi ko pwede pagpatambungon. Nanay Evelyn, i-interpret ko lang, i-translate ko lang dito sa mga kasama ko kasi hindi sila Ilonggo eh. Yung sinabi ni Kapitan kanina, ang sabi ni Kap, ano yung sinasabi na hindi natulungan? Tinulungan naman. At tinatanong ni Kap, ang sabi niya, ano daw yung nabalitaan niya, nagpapabayad daw si Nanay Evelyn. Tama po ako, Kap? Oo. Tama? Okay. Nagsingil raw sila ng 100,000. 100,000. Naningil daw ng 100,000. Kanino daw naningil, Kap? Sa iyon sa Kay Bersulto. Pero kung naningil sila, dapat kaharap ang barangay dyan. Tama po ba? Okay, sa Bausi yun. Sa Bausi, ma'am. Kaharap ang Bausi. Oo. Okay. Tanong mo na sa kanya kung totoo yun. Nasa kabilang linya nga, Kap eh. Okay. Opo. Hindi niyo po ba tinanong yung Bausi niyo kung tama po ba? O sino po? Paano nakarating sa inyo yung kwento? Yun ang Bausi yun sabi sa akin eh. Sinabi sa inyo yung Bausi? Oo. Nandyan ba yung Bausi niyo, Kap? Wala, nagda-travel ako, ma'am. Yung sabi ko kanina. Nagta-travel ka. Okay, sige. Sinagot ni Nanay Evelyn, ang sinabi niya, parang ayaw daw ni Dayan na ipatuloy pa yung kaso. Tama ako, Nanay Evelyn? Yes, ma'am. Bakit daw? Iwan ko lang, ma'am. Basta, yun ang sinabi niya sa amin. Wala siyang binanggit na bayad, ma'am. Wala Pero siyang ma'am, binanggit itatanong na ko bayad. sa iyo, Ma'am Evelyn. Kundi ang binanggit niya, ma'am, kaya daw namin Ma'am kung Evelyn, magkaso. wait lang, sandali lang, isa-isa lang. Totoo ba na ikaw ay naningil ng 100,000 kay George? Hindi, sir. Mabayad siya. Wala silang binanggit na magbabayad. Kap, sinasabi daw, hindi naman daw totoo. Bakit basta-basta ka lang naniniwala dun sa Bausi mo? Hindi naman ko talaga sinanyo. Yun lang narinig ko, sir. Yun ang ginawa ng Bausi. Bigyan na silang certificate to file action. Bahala na yung korte kung paano sila magkuha sa kanilang kaso. Pero Kap, bakit kinakailangan na umabot pa ng korte? Bakit hindi nyo nalang gawa ng paraan na maidaan sa maayos na usapan? Okay, ginawa naman namin, sir. Kaya hindi gusto ng complainant. Ano ba ang nangyari dun sa pag-uusap nila? Dumalo ba? Gusto raw ng complainant ipostrogit sa korte. Gusto ni Ma'am Evelyn na ipa-court na lang? Oo. Ma'am Evelyn, sinasabi daw na gusto niya daw ipa-korte. Yes, sir. Yes, sir. Sila ang nag-alok sa amin, sir, nga magbabayad. Ang sabi ko, hindi pwede. Hindi pwede nga magbabayad lang sila. Si Kapitan, sir, pinatawag niya kami sa ibaba. Diyan kami sa ibaba ng barangay. Pinatawag niya kami sa mga tauhan nila sa loob. Sinabihan lang si Kapitan, mas babayad lang daw kuno si Sir Bersulto ng 50,000. Sabi ko, hindi pwede.
Kap, ano pong kalinawan dito? Bakit ayaw tanggapin ng pulisya po yung reklamo ni Miss Evelyn po? Hindi ko pa alam, sir. Bakit di mo nagsabi ng pulis? Kap, paano yan, Kap? Barangay captain ka, tapos wala kang alam sa nangyayari sa barangay mo? Katulad nito, may pangbubugbog sa bata? Hindi, alam, sir. Alam na alam. O, alam mo, bakit nga sagot mo, hindi mo alam? Saka ang ironic lang, no, Sir Carl, saka Ma'am Tonet, iniisip ko kanina, bakit ang VAUSI parang imbes na tulungan itong naagrabyadong menor, dapat protektahan niya, pero pinupush through pa na magpabayad na lang, huwag magkaso. Ano yun, di ba? Parang lalong nakakasakit ng damdamin, lalo na isipin yung menor na bugbog sarado. Tsaka Kap, ang sabi ni Nanay Evelyn, mga tao mo pinatawag sa utos mo daw, sabi sa utos mo, pinatawag siya para aregluin ng 50,000. So bakit natin ibinabalik dun sa complainant, Kap, na nagpapabayad siya ng 100,000? Anong totoo dito, Kap? Tanungin mo ko nang ibili ko nag-utos sa tauhan ko. Nagambal pa sina? Kasasabi niya lang, Kap, na nag-utos ka ng tao mo na ipatawag siya para kausapin para mag-areglo na lang ng 50,000. Saan galing yung kwento? Huwag mo na ako nagsabi ng gano'n kay nang ibilin. Tanungin nang sinasabi mo nang? Marinig ko nang ibilin. Ma'am, excuse anay, ma'am, 10,000, 10 lang ang 10. 15. 15,000. Oo. 15,000 daw. 15,000? 1,500, Kap, 1,500, 15 bala, 15. Ako nagsabi kayo ng ibilin. Yung ano mga ilang gusto mo malabas? Sabi mo ka sa akin, tinatawag mo ako. Ang sagot ko sa intay mo, hindi daw kaya yung ang mama at saka papa. Sabi mo, tawagin silang dalawa. Yun, nag-akyat sila Kung pumunta ba si George Bersulto doon sa pagpapatawag nyo sa barangay, doon sa mga hearings? Oo, nagapunta. Nagapunta sa Bausi na yun, ma'am, sa Bausi. Pumunta sa Bausi. So, nagkita at nag-usap tong dalawang panig na to. Oo, tapos pagkatapos ang Bausi, pupunta, hindi masettle, pupunta sa Lupon. Oo, tapos ang Lupon, ang chairman, yun ang bigay sa certificate to Hindi, alam namin yung proseso, Kap. Hindi lang naman tong ngayon lang yung hinawakan namin na ganito Yung sinasabi niyong proseso. Bausi, papunta ko hindi magkasundo sa Lupon. Pag hindi pa magkasundo sa Lupon, huli sa'yo. Tama po ba? Oo. Okay. Ang tanong ko, hindi nasasagot yung tanong ko. Kung si George ba ay nagpakita po sa barangay nung ipinatawag ninyo? Napakita sa ma'am, napakita. Ilang beses po nagpakita? Yung tawag ng Lupon at saka yung Bausi, tanungin mo sinang ibilin, nandun talaga si Kwan. Hindi ka, bakit mo ibinabalik kayo ng Evelyn? Isa yung ko nga tinatanong Kasi kung nakaharap ito, nakaharap nyo, napatawag nyo, alam mo, hindi mo itatanong sa kanya, bakit mo binabalik? Ate, alam ko man yun. Alam mo. Lima, hindi magkasundo ang dalawang panig. So hindi sila nagkasundo? Yun lang ginawa ng Kwan. File a certificate to file action lang. Okay. Sige, sabihin mo lang kayo nang ibilin. Marinigin ako. Pwede ako tawagan matapos kung anong gusto ya. Para rin ang inyo magawa para matulungan natin sila. Okay. Ang sinasabi ni Kap, papakinggan niya daw si Manang Evelyn ngayon, kung anong kahilingan ni Manang Evelyn, kung ano yung maitutulong niya. Mamaya after daw ng airing natin, titingnan ni Kap kung anong maitutulong niya. Ma'am Evelyn, anong sa tingin mo doon? Yes, sir. Wala akong may masabi sa tanong ni Kapitan, sir. Yun lang ang sa akin, sir. Yun lang sa akin. Yung tanong kayo kanina kay Kapitan na nag-appear daw si Sir Bersulto. Hindi totoo, sir. Yung papel namon, sir, yung schedule namon, inaano, sir. Imagine, at binigay nila sinulat nila sa papel namin, sir, 3 o'clock. Ang kay Sir George Bersulto, 2 o'clock. Paano kami magharapan? Yun nga, sir. Pero nagharap ba kayo, ma'am, nung una at pangalawang beses? Ang una, sir, pag ikalawa, wala na, sir, kay sakit daw kuno ang tuhod niya, sabi sang chairman. So isang beses pa lang kayo, ma'am, nagkita? O isang hearing sa Lupon. Tapos, ang ikadwa, hindi na siya nag-appear. Pag ikatatlo, yun ang mali ang schedule, sir. Na-schedule ulit. Ginpa-schedule ko ulit, sir. Doon sila nagharap. So una, pumunta. Pangalawa, hindi. Pangatlo, hindi nagkatugma ng schedule.
Oo. So, nabigyan ka ba ng certificate to file action? Oo, sir. Andito sa amin. Okay, nabigay sa'yo yung certificate to file action. Kap, anong magagawa mo para kay Ma'am Evelyn para ma-resolve yung problem na ito? Sige lang, ipatawag. Sabihin mo lang sa kanya, sir, tawagan niya ko kung ano matutulong ako sa kanya. Hindi, Kap. Ano ang tulong na gagawin ninyo? Di kung paano magkuha sa abogado ya, kung anong itutulong ko sa abogado ya, kasi kanina hanap ng abogado kung gusto sa. Hindi ba pwede, Kap, na ikaw na mismo kumuusap kay George para gawa ng paraan? Sige, pwede, sir, pwede. Kasi ikaw naman yung barangay captain, you take care of the community, so dapat responsibilidad mo yan. Okay, sir. Hindi ko maintindihan kung saan kayo kumukuha ng proseso ninyo pag narinig kayo ng DILG nito sa pinaggagawa nyo. Ewan ko na lang, Kap, no? Ikaw ba bagong halal o dati ka na? Matagal na, ma'am. Pang ilang termino mo na ito? Last term na ito, last term. Last term. Ay, salamat. Okay, Kap. Oo. Siguro, yung last term na yan, ano mo na lang yan, ano? Sana makagawa pa kayo ng tama dyan sa loob ng barangay ninyo. Ano po? Pakisabi dyan sa bawsi mo, Kap, ha? Sa bawsi mo, pakisabi, turuan nyo, mag-seminar kung paano yung tamang proseso. Ang una dapat na pinotektahan niya ay yung bata. Tama. Hindi dapat yung pag-usapan dito kung ano yung babayaran, naniningil. Hindi ko maintindihan, Kap, kung kayo nagsasabi ng totoo o talagang, ewan ko lang, ha, Kap, ang nakikita ko para may pinoprotektahan kayo rito. Wala. Ay, hindi man ako natatawa, Kap, eh. Kayo natatawa. Hindi naman. May nakakatawa ba sa sinabi ko? Wala, ma'am. Wala, okay, sige. Oo nga, Kap, eh, no? Neutral ko. Oo, turuan nyo. Kasi kung hindi nyo gawa ng paraan, isipin mo paano yung mga bata na nabugbog din at gaganyanin nyo din. Hindi, kaso na lang. There's no justice. Walang nagagawa para sa bata. Nasaktan sila, naabuso sila ng isang tao, yung isang tao haya-hayahay lang tapos wala naman kayong ginawa. Kailangan nyo panindigan yung responsibilidad bilang barangay captain. Okay, Kap? Okay. Ito bang yung nirereklamo, si George Bersolto, humingi po ba ito ng paumanin sa ginawa niyang pambubugbog? Humingi na, oo. So, inaamin niya na talagang ginawa niya yung pambubugbog dito. Di kaya subukan din natin yun. Kaya, kukuha din ako ng kawayan, ipupukpuk ko rin. Paano po kaya yun, Kap? Sa tingin nyo, okay po ba yun? Hindi. Ay, hindi man. Okay, sige. Di sabihin nyo po dyan kay George Bersulto, huwag niyang gagawin kung ayaw nyo magawa sa kanya yan. Okay. Okay, Kap? Okay. Sige. Okay. Pwede kaya natin matawagan yung George Bersolto? Tawagan natin. Subukan natin para at least malaman Kasi natin. baka mamaya, si Kap hanggang salita lang tapos hindi talaga magawa Kap, thank you, Kap, ha? Thank you so much, Kap, sa oras mo, Kap, ha? Sige. Sige niyo po anytime pwede ko. Anytime. Okay, sige, Kap, ha? Thank you. Okay, thank you. Ito si Kap, patawa-tawa pa, eh. Kaya nga, parang hindi seryoso yung nilapit nating kaso sa kanya, eh. Sinusubukan po nating tawagan ngayon si George Bersulto. Hello, magandang hapon. Magandang hapon. Si Mr. George Bersulto po ba ito? Oo. Sir George, ako po si Tonet. Kasama ko po si Sir Carl Tulfo at si Bitag Din. Live po tayo ngayon sa IBC 13 at CLTV 36 at sa aming social media platforms. Hello, Sir George. Hello po, Sir George. Oo, may ako. Sir George, ano daw tong sumbong ni Aling Evelyn na binugbog mo daw o pinukpok mo ng kawayan yung kanyang apo? Hindi ko sinugbog, ma'am. Hinampas lang. Hinampas. Pinalo. Hanggang masira yung kawayan, Sir George. Hinampas mo lang siya hanggang sa masira yung kawayan. Hindi ang kawayan, ma'am. Kabuk na. Ayun, kitang-kita po sa litrato yung Okay, pula. sige. Sa ang kawayan, ang sinasabi mo yung kawayan, yung bulok na. Oo, bulok naman, bulok. Yun ang pinamalo mo. So, bakit mo naman po pinalo? Ma'am, kay nakakatulog ko bala, ma'am, ng mga alas 3 ng hapon, ma'am, nang nabatian ko, narinig ko na may tao sa labas. Tatlo sila, ma'am, bata. Hindi mangbog bata, magdako naman ang ibang gani, ma'am. Nang gisaway ko sila, ma'am, mga sisitan ko sila, mga amuna blama mo, tatlo ka bisis, ko nila, ma'am. Tapos, yung katlawan po nila, ma'am. Okay, sige. Ita-translate ko dito sa mga kasama ko, ha? Kasi hindi po sila nakakaintindi ng Ilonggo. Ang sinabi ni Sir, hindi daw niya binugbog, hinampas lang. Hindi niya binugbog, hinampas lang ng bulok na kawayan. Kasi daw,
natutulog daw siya ng alas 3 ng hapon, may nagulat siya na may mga bata daw sa labas. O, 3 bata daw. Hindi naman daw mga bata, kundi medyo mga binatilyo na. Tama po? Oo, sakto na ma'am. Oo, tama. Ngayon, nung nakita mo yung, tapos sinitsitan niya daw. Nung sinitsitan niya, tinawanan pa daw siya. Insutsutan ko ng 3 beses, pagkatapos, wala lang sa ila, na hindi na pinansin. Nag-ano pa sila na tinawanan pa ko nila, ma'am. Tinawanan ka. Nung sinitsitan mo ng 3 beses, hindi ka pinansin, tumawa lang sila. Ba't hindi mo nilapitan at kinausap ulit? Ayun na, ma'am, pag naglabas na ako, pagtawanan na nila, yun na daw na, ano na ko, ma'am, kay Nung tawanan ko nila, naglabas na ko. Nung tinawanan ka, lumabas ka? Oo. Nung lumabas ka, anong ginawa mo? May hawak ako nga kawayan. May hawak ka na kawayan. So, paglabas mo, may hawak ka na talaga na kawayan. Oo. So, nung nakalabas ka at nakita mo, anong ginawa mo? Uulitin ko. Inampas ko yung isa, ma'am. Yun lang isa. Tapos na yung dalawa nagtakbuhan. So, inaamin mo na hinampas mo yung bata? Oo, ng kawayan, ma'am. Oo, yun ang totoo, ma'am. At least aminado ka? Oo, totoo yun, ma'am. Totoo. At proud ka pa? Hindi, ma'am. Hindi. Hindi ka proud. George, sa tingin mo tama yung ginawa mo? Ang totoo lang sinasabi ko, ma'am. Okay. Totoo lang. Totoo nga, totoo. Pero ang tatanungin ko, tama ba yung ginawa mo? Hindi na ko, sir, makaano kay... Hindi, tanungin mo lang, oo, hindi. Tama ba yung ginawa mo? Hindi ko naman, sir, kayo yung pagtawa nila sa akin, sir. Hindi, oo, hindi, George. Oo, hindi. Tama ba yung ginawa mo? Hindi, sir, pero aminado ako, sir, pero... Aminado ka. Kasi, George, ito ang sasabihin ko sa'yo. Kung ano man yung ginawa mo sa bata, dapat aminado ka. Kasi kung ikaw yung bata, tapos ako yung si George, paano kaya makita lang kita, kumukuha ka lang suha doon, hampasin din kita? Ano sa tingin mo? Matutuwa ka ba? Tapos yung bata, nagmamakaawa na sa'yo, tapos hinahampas mo pa rin? Wala, sir. Hindi ganun, sir. Hindi, kahit na, hindi pa rin tama ang paghahampas sa isang bata. Nakuha mo? Kahit ano pangangatwiran mo, wala akong pakialam kasi mali ka pa rin. Sige, sir. Kahit sino, bakit ka maghahampas ng bata kahit loko-loko yung bata na yan? Hindi sana tumawag ka na lang ng barangay or pinatawag mo na lang yung magulang. Bakit pa kinakailangan umabot sa punto na kailangan mo hampasin yung bata? Magulang ka ba? Tsaka kahit naman magulang ka, hindi mo pa pwede hampasin yung bata ng ganyan. Sir, sige. So ano ang gagawin mo para makabawi sa pamilya o sa bata sa pananakit mo? Nangain ako magpasensya sa ila, sir. Humingi daw siya ng pasensya doon sa pamilya. Okay, pero ano pang gagawin mo? Aside sa paghingi ng pasensya, malaking abala din yung ginawa mo. Ano maipapangako mo sa kanila? Hindi ko maintindihan, sir, kayo nangain naman ko pasensya, sir. Ang tanan, sir, na himo ko naman, sir, nangain mo ko pasensya. Hindi niya daw maintindihan yung pamilya kasi humingi naman daw ng pasensya. Ay, nandito ngayon sa, sa linya si Ma'am ngayon. Evelyn, gusto makausapin na sa kabilang linya. Ma'am Evelyn, nandyan ba kayo? Yes, sir. Ano ang gusto niyo marinig kay George? Hindi na pwede, sir, nga sa ngayon parang siya naghingi sa amin ng pasensya. Tagal-tagal na inintay namin siya, sir. Yung paglampas niya sa bata, dapat pinuntaan niya kami at binikan kahit 5 piso lang man, sir, na ibig namin na, sir, ng uko. Hindi na siya di, sir, umipot. Nagsipot sa, sir, ng doon na kami sa barangay. Yun ang Okay, medyo choppy yung signal, Ma'am Evelyn. George, naintindihan mo ba kung anong gusto ni Ma'am Evelyn? Wala, sir, kaya hindi ba yung signal, sir? Sige, ganito, George. Hambal ko sa imo, George, no? Ang sinasabi ni Ma'am Evelyn, dapat, nung pinalo mo, humingi ka na kaagad ng pasensya. Bakit ba kailangang patagalin mo? Pinatatawag ka sa barangay, hindi mo sinisipot. Hindi yun, ma'am. Hindi yun sa barangay, ma'am. Ara ko, ma'am. Sumipot ka? Oo, 6 na beses, ma'am. 6 na beses. Bulag ba ito mga to? Hindi ka nakita ng 6 na beses? Unang beses ka lang nakita? Sino kayang George ang pumunta ng barangay? Baka may double ka. Baka may ka? Ma'am, may mga minutes kami din, ma'am. Tatlo kami ka-attend sa Kagawad. 3 man kami sa Lupon. Okay. Kami, ma'am. George, alam mo ba yung batang pinalo mo na may sakit? Hindi ko alam, ma'am. Hindi mo alam. Hindi mo alam na yung bata dahil sa kanyang kondisyon. Alam mo ba yon? Hindi ko alam, sir.
At tuluyan mo hinampas yung isang bata, kaya hindi ka dapat naghahampas ng bata eh. Kahit man ilang beses kayo nag-hearing o ano man, ang tanong dito, nagkasundo ba kayo? Hindi man sila magpa-ariglo. Bakit ba dapat, dadaan ba dapat sa areglo? Dapat nga maghingi ka ng pasensya eh. Si sir, humingi sila sir ng, ng pera, 150,000 eh. Sabi ni Cap, 100. Saan nanggagaling yung mga numbers na ito? Ma'am Evelyn, totoo ba to? Hindi na siya totoo, sir. Yung chairman ng bose, yun ang nagsabi. Tinanong yung nilang anak ko kung magkano daw ang ipabayad, ariglo, kung magpabaya, kung magta-ariglo, gidman. Sabi ng anak ko, hindi alam. Ganito na lang, ma'am, no? Para hindi na mahabang usapan, George, willing ka ba nakausapin si Ma'am Evelyn at manghingi ng pasensya at hindi mo na uulitin ito? At gusto ko din sana puntahan mo yung bata or puntahan mo yung magulang nito or yung lola at lolo nitong bata na to para manghingi ng pasensya. Magagawa mo ba yun? Okay sir, pwede bro. Nakahingi ako ng pasensya sa iya. Pero okay, gusto ko marinig ulit. Sabihin mo kay Ma'am Evelyn. Ulitin mo, pumunta ka, mag-reach out ka. Kasi una-una sa lahat, ikaw yung nakagawa ng mali rito. Okay ma'am, ulitin ko ma'am. Gawin mo na, sabihin mo na ngayon. Nang Evelyn, rakada. Are ko din. Manda mo kayo nga pasensya ko kay nadala lang ko sa emosyon. Hindi ko intensyon gid na amog isa to ang bata. Wala ko intensyon. Yun nga, George Yun nga, George. Yun ang sabi ko sa inyo na ngayon ka pa lang naghingi ng pasensya sa amin na marami na kaming nagawa sa bata namin. Ngayon, kung hindi namin naagapan yung bata, ang apo ko George, siguro hindi ko lang alam kung anong nangyari. Ngayon ka lang manghingi pasensya. Ang sabi ko lang din sa inyo, sabta lang ang imo sa labton. Kaso, kung magstorya yung anak ko doon sa barangay, sinasabihan ninyo na hindi kaya magkaso kasi ang kaso parami-raming pera. Ngayon, sa totoo lang, George, wala kaming pera. Nakita mo, wasak yung bahay namin, wala kaming pera. Ngayon, naghingi kami tulong sa kay Bentulpo. Yun ang nangyari, George. Walang may nangyari na ganon sa barangay. George? Ay, minutes ang barangay, Evelyn. Walang may nangyari na ganon na sinasabi mo. George? Walang may na ganon na nangyari. Sinungaling sa imo. Ganito na lang, George, no? Nakikita ko yung hinagpis nito ni Aling Evelyn doon sa apo niya. George, ikaw, kung titimbangin mo yung sitwasyon nito nung bata ni Nanay Evelyn, tsaka yung sitwasyon ng pamumuhay ninyo, nakakaangat ka eh. Dito may mali dito yung barangay, ginawa ng barangay ha. Nakikita namin dito, kumampi sa'yo yung barangay eh. Nagamit nyo dito yung barangay, George eh. Naman ganun guro, ma'am. Kaya ang tanan, ma'am, na minutes man, ma'am. Harap man tanan sa minutes. Kaya nga, lahat nasa minutes. Ikaw dapat nga medyo magpakumbaba ka. Kasi umamin ka na kanina na may mali ka eh. Eh ngayon parang matapang ka pa. Nangalan ako ma'am pasensya sa ila, ma'am. Asa hanggang sa kanilang bahay. So sa tingin nyo, hanggang pasensya lang, okay na yun. Okay na yung pananakit mo sa bata. Hanggang doon na lang. So kunwari, ako man yung ikaw. Tapos ikaw yung bata, hampasin kita. Ay, sorry, hinampas kita. Pero hahampasin kita ulit. Ito, tingnan mo ha. Ayan, mas matigas yan. Mas kaysa matigas sa bulok ito. na kawayan. Ito, nakita, ewan ko kung nakikita mo, George, no? Kung ikaw ba, pinalo rin ng ganito, siguro ng kawayan, anong mararamdaman mo? Alam mo, George, yung pasensya, madali lang ibigay yan, ha? Pero hindi ibig sabihin no na wala ng kaso. Desisyon pa rin ng pamilya yan kung magsasampa sila ng kaso. Tama. Kasi nakikita ko kay Lola Evelyn, ang gusto niya, hustisya. Sana itong nangyari, no? Hayaan na namin sa desisyon ng pamilya yan kung tutuluyan kang sampahan ng kaso. Din kasi, protektado ng Estado to eh. Yes, tama mo. Yung bata, kahit no? sabihin na binatilyo, minor pa rin yan. Yan ba ay... Mas maganda makinig ka, George, no? Hindi, ma'am. Kapila na kami, ma'am. Ilang bisis na kami nangayo. Pasensya, ma'am. Umamin ka man sa pagkakamali mo, may pananagutan pa rin ito. To each action, there's a consequence. So, wala na tayo ibang anuhin dito, kundi talagang tawagan ng sa government para matignan natin kung anong pwedeng gawin dito. Ano ba kasi dyan meron sa bunga ng suha na yan? Sir, endorse na yan na nakahingi na sila ng certificate of file action sa barangay. Tapos Hindi, kaya nga, tatawagan din namin yung DSWD para makita namin kung anong pwede nila gawin. Kasi bata to eh. Mabuti sana kung matanda. Siguro dyan ka muna, George, para mapakinggan mo rin si Asik Irene, no? Doon sa kanyang sasabihin sa'yo. Ma'am, pwede ko tanong? Opo. Si Sir Bintol po ba yung kausap ko? Si Carl Tulfo po. Ako po si Bitag Tonet. At si Bitag din ang kasama mo po ngayon po. Kami po ay mga Bitag investigators po.
Okay, ma'am. Okay, sige. Kung makausap mo ba si Sir Ben Tulfo, may sasabihin ka bang iba? Wala naman, ma'am. Kasi nagtatanong lang ko, ma'am. Okay, sige. Akala ko may sasabihin kang iba, pwede naming pakinggan. Ma'am Irene, may lalapit lang po kami sana na case, no? May lumapit kasi sa aming tanggapan na may nangyari daw na pangbubugbog sa isang bata. Ang nangyari is yung bata is grupo sila, may inaakyat na parang puno, may suha, ganyan. Tapos yung may-ari is nakita sila sa harap ng bahay. Yung may-ari ng sinasabing puno is pinagsabihan sila, pero alam mo naman yung ibang bata makukulit. Ito namang isa, yung may-ari is nilapitan yung mga bata, yung dalawa nagsitakbuhan, pero yung isa na naiwan is pinaghahampas daw ng bulok na kawayan. Dahil hindi makatakbo, dahil may sakit. At yung bata ay hindi makatakbo dahil merong kondisyon sa kanyang tiyan, no? Na nakalabas yung intestines ang nangyari sa situation. Anong magagawa ng DSWD or sa tingin nyo, ma'am, ang magagawa dito? Well, Sir Carl, unang-una po, we would like to mention that the DSWD is committed to uphold children's rights to protection from all forms of violence. Kung kaya nga po ang DSWD is closely working with the local government units, particularly the local social welfare development officers. At kinakapacitate po natin sila at binibigyan ng nararapat na trainings and activities para nga po makapag-respond din sila sa mga ganitong mga cases, especially for matters that really require protection of children. Sir Karen, gusto po natin i-mention na ang mga barangay ay meron pong mga barangay child protection council na kung saan may mga appropriate action po na isinasagawa for duty bearers and service providers. So, through the BCPC, maaari po natin inapit itong kaso na ito upang makapag-karoon ng nararapat at sa appropriate na venue for the dialogue and for the determination of appropriate intervention para nga po dito sa bata na ito. Actually, mama, if I may, no? Nagkaroon sila ng hearing daw sa bawsi ng barangay at sa Lupon. But hindi nagkaroon na maayos na usapan between the two parties. Hindi na sabi kung bakit. Tapos itong kapitan is may sinasabing iba na parang inaalay-alay lang dun sa kanyang tao dun sa bawsi. Not really sure of what's happening. Tapos ngayon, nakausap namin din yung mismong inireklamo, inaamin niya yung pagkakamali na, mukhang hindi pa rin natututo. Kasi ang sinasabi is, nanghihinang paumanhin, pero mukhang iba pa rin kasi, ma'am, yung angas niya. No? Yun yung masasabi ko, ma'am. I see. Well, yeah, yung nga pong ating Barangay Child Protection Council is in charge of yung pagpaplano at pag-i-implement ng mga activities on child protection doon po sa barangay level. So tama po yun, kasama po talaga yung punong barangay, yung committee member on health, education, and family affairs, and gayon din yung child representative at iba pong mga ahensya ng pamahalaan. On the part naman po of the DSWD, maaari naman po tayo magbigay na aside from the technical assistance, resource augmentation, because that's one of the mandates of the department. Kung kinakailangan po na tulungan natin yung bata para sa kanyang pangangailangan medical, psychosocial services, maaari naman po natin ibigay yan through our field office. And kung kinakailangan pa ng mas masusi pang intervention, maaari rin po natin gawin yan kasi that's all part of yung sinatawag na natin ng case management. So makakausap po ng ating social worker, yung bata, pamilya, family members, or duty bearers ng bata, and then from there we could determine what additional interventions that can be possibly be provided po sa kanila. And Sir Carlo, ito nga po yung lagi natin sinasabi that it really takes a village to raise a child. Dapat po talaga nagtutulungan ng iba't ibang miyembro ng komunidad para nga po talaga matiyak natin na yung best interest ng bata ay ating matugunan at maprotektahan. Sige, ma'am. Ayun lang naman, ma'am, yung itinanong namin at aasahan namin, ma'am, yung magiging
assistance nyo, ma'am. So, paano po, ma'am, yung case nila if ever magsasampa sila ng kaso? Well, sa aspeto naman pong legal, paari naman po natin idulog doon sa non-appropriate agency that could provide the assistance to them para nga po kung gugustuhin po nila na magsampa ng kaso, then pwede nga po natin sila i-refer. Now, on the part naman po of social welfare, yun, titiyakin po ng DSWD na kung anumang tulong na nararapat para sa bata at sa kanyang pamilya ay atin naman po maibibigay. Sige po, Maaari ma'am. po sila makipag-ugnayan sa aming field office na pinakamalapit po sa kanila para nga po mas masusi pa po natin malaman kung ano po yung details nung pinagdaanan ng bata at paano pa po natin sila makipag-ugnayan. Sige, ma'am. Aasahan namin yan at we'll be referring the details and the complainants to your office. Maraming salamat po, ma'am. Maraming salamat din po, Sir Carl, at aasahan din po namin na maibigay po sa amin details po para mas lalo pa po namin mapapag-aralan at maibigay na po yung nararapat at sapat na tulong sa kanila. Sige po, ma'am. Thank you so much. Thank you. Okay. Yun. At doon nagtatapos yung sumbong natin at magpapaalam na din tayo doon kay George at kay Ma'am Evelyn kung nasa linya pa sila. At Ma'am Evelyn, narinig mo idudulog ka namin sa DSWD. No? Tutulong na sila sa inyo para po doon sa pagpa-file niyo po ng kaso. At kung ano pa pong maibibigay na tulong, yung sabi nga ni Ma'am Irene Dumlao, yung intervention doon sa bata. Kasi for sure na trauma to So kailan masilip po siya, no? Pati yung magulang po na masilip din po kayo diyan. Ano po? Nandiyan pa ba si Sir George? Nandiyan pa po ba? Sir George? Sir, narinig niyo po ba yung sinabi ni Asek Irene ng DSWD? Alam mo, share ko lang to, Ma'am Tonet Circle, no? Sir George, kung nakinig kayo kanina, ang sabi ni Asek, it takes a village to raise a child. So tayong mga matatanda, maging maingat tayo sa inaasal natin sa harap ng mga kabataan. Alam mo kasi, very traumatic yung ginawa ninyo sa totoo lang. Hindi natin alam baka yung trauma na yan, dali niya hanggang paglaki niya. So tayo sana sa komunidad, maging modelo tayo sa mga kabataan. Hindi natin sila sasaktan kasi meron tayong tamang proseso para dyan. So sana sa susunod, kung maka-encounter ka man ng mga kabataang makukulit at pasaway, huwag nating idadaan sa kamay na bakal yung pagdidisiplina. Okay po ba yun? Sir, okay. Okay, I hope wala na pong makakaabot sa amin na kayo po ay nanakit ulit at ayaw na po namin malaman na kayo ay mabibitag pa. Sana magsilbi po itong lesson para sa inyo, Sir, sige. At yun na, magpapaalam kami, Ma'am Evelyn at George. Salamat sa pagtanggap ng aming tawag. Salamat, sir. Salamat. Ito ang nag-iisang pambansang sumbungang tulong at serbisyo. May tatak, tatak bitag, tatak Ben Tulfo. Tatak hashtag, ipabitag mo. Pambansang sumbungang ipabitag mo! Lumapit sa hashtag ipabitag mo ang dalawang ginang na naloko ng isang empleyado ng sinasabi daw Caloocan City Hall. Ginamit daw kasi ng empleyadong ito ang kanyang posisyon para makautang. Ang inireklamo dati rin daw kagawad sa barangay. Detalye ng sumbong, panoorin. Dumulog po kami sa hashtag ipabitag mo dahil sa panloloko ni Alfred Poblete Jr. Last year po, October 21, nag-alok po siya sa amin ng isang investment na mayroon daw po siyang loan or pautangan na mga empleyado daw po ng City Hall ng Caloocan at mga pulis na pinapautang daw po niya yung pera na pwede daw po kami mag-invest sa kanya na ang amount is magi-start po ng 30,000 to 100,000. And then, alam daw po ni Mayor yung ganong negosyo niya sa mismong City Hall. Ang sabi niya sa amin, pwede kami mag-start, na pinakamalit is 30,000. May 10% daw po na interest monthly. So makukuha daw po namin yung monthly interest. Kunyari, nagbigay kami ng 30,000 sa kanya. Yung interest na 3K monthly, ibibigay daw po niya yon.
Tapos palalaguin daw po niya yung pera. Kung kaya daw po namin mas magbigay ng mas mataas, 50K to 100K, mas malaki daw po yung makukuha naming interest. Kumuha po siya sa akin ng 2 iPhone. Binigyan ko po siya kasi nagpakilala po siyang tao ni Mayor. Tapos simula po nung nakuha na niya yung unit, pagdating po ng due date is nangangako at nangako na lang po siya. Hanggang sa parang nagtatago na rin po, lagi po siyang wala sa kanila. Lumapit po kami sa inyo, Sir Ben, para po matulungan niyo po kami na maibalik kung ano pong nakuha niya sa amin. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. Bago natin imbestigahan ang kasong ito, narito ang ilang detalye na ibinahagi sa atin ng mga nagrereklamo. So, nabiktima ang mga nagrereklamong sina Julie at Angelica ng isang nagngangalang Alfred Poblete Jr. na nagpakilalang tauhan daw ni Mayor Dale Gonzalo Along Malapitan. October 21, 2022, hinikayat ni Alfred si Julie na pinagkatiwalaan ito ni Julie dahil sa ito ay ipinakilala sa kanya ng isang kagawad. Pinangakuan ni Alfred si Julie ng mataas na interest, 10%, at iniyabang din nito na alam daw ni Mayor Along ang kanyang mga transaksyon. Nagtiwala si Julie kaya nagbigay siya ng 30,000 pesos. Si Angelica naman ay isang tindera ng cellphone sa Caloocan. Kumuha daw si Alfred ng 2 cellphone, isang iPhone 14 at iPhone 14 Pro Max na nagkakahalaga ng 3,300 pesos. Subalit 5,300 lang ang ibinayad ni Alfred para sa mga iPhone na kanyang kinuha. 5,300, wow. Nangako ito na kukumpletuhin ang bayad. Nagtiwala naman si Angelica dahil sa ito ay ang kanilang ex-kagawad sa kanilang barangay at kapatid ni Alfred ay isa ring kagawad sa barangay. Sa ngayon ay hirap na makausap ni na Julie at Angelica si Alfred Poblete Jr. dahil puro ito pangako. Okay, ngayon naman makakasama natin ng live ang mga nagrereklamo na sina Julie at saka si Angelica. Sino po sa inyo si Julie? Kayo po si Ma'am Angelica. Para lang maano namin, no, si Ma'am Julie, anong sa'yo ni Alfred? Anong utang sa'yo ni Alfred? Halagang 30,000 po. Kinuha po niya yung pera na sabi niya, sumali daw po ako sa investment niya na pwede daw pong tumaas yun ng 10% monthly. Tapos, pwede pa daw po niyang palaguin yun kung magbibigay daw po kami ng at least 20,000 additional. Kahit 100K daw po palalaguin daw. Okay, si Ma'am Angelica naman, ano sa'yo ni Alfred? Sa akin naman po, ma'am, kumuha po siya ng 2 unit ng iPhone. Isang iPhone 14 and isang iPhone 14 Pro Max. Pagkatapos po niya mag-down, pagdating po ng due date niya, hindi na po siya nagbayad. Puro pangako na lang po siya ng pangako. Tapos, tinry ko pong kunin sa kanya yung cellphone, ibalik na lang po niya. Ayaw na po niyang ibalik, nagagalit na rin po siya. Pero para lang malinawan tayo, ito pong programa ng Bitag, ng hashtag ipabitag mo, hindi kami makikialam dun sa paniningil, sa mga utang or dun sa mga nakuhang mga bagay sa inyo. Medyo dun kami po dun kami magfo-focus dun sa ginamit yung pagkaposisyon sa local government. Ano bang kwento dun? Ano po siya, ma'am, dati po siyang kagawad sa barangay namin. Okay. Tapos, nagpakilala rin po siyang nagtatrabaho sa City Hall. As bilang ano? Hindi ko, pero parang sa barangay secretariat po ata siya doon sa City Hall. So, sinasabi na trabahador siya sa City Hall? Opo, tauhan po siya sa City Hall. Kaya pagkatiwalaan niyo ako, babayaran ko kayo taga City Hall ako. Alam daw po ni Mayor lahat po ng transactions niya. Pero ito ba kinumpirma niyo? Opo, pumunta po ako sa City Hall po. Nagreklamo po ako sa HR. Pakihawak muna yung papel ng maayos. Anong sabi ng HR? Sabi, ang una po, nung nag-file po kasi ako ng complaint dun sa HR, medyo, ang bungad po sa akin ng HR, na naman. So, ibig sabihin, marami na itong nabiktima bukod sa inyo. Hindi na po siya nagklaro. Tinatanong ko nga po siya, hindi lang po ba ako yung nagko-complain, tapos hindi na po siya nagsalita. Nung kausap niyo ba tong Alfred na to, paano ba siya makipag-usap? Talaga bang mapapaniwala ka? Kasi may mga ganong klaseng tao. Medyo may convincing powers po talaga siya. Ay, ganito. Ito yung negosyo ko. Marami akong kakilala. Mga pulis, mga tauhan sa City Hall ang nagkukuha sa akin ng loan na ganito, umuutang ng pera mo. Alam mo, Kate, saka Sir Carl, marami naman na tayong na-handle na ganito, no? Ang nangyari ba sa inyo,
parang pinatikim kayo, di ba? Investment talagang aakitin kayo eh. Ibig sabihin ng pinatikim, may kumbaga tumubo kayo, nakatanggap kayo, then kinalaunan, wala na. Ganun ba yung nangyari? Wala pa po akong natatanggap. So sa umpisa talaga, wala kang nakuha. Okay. Pagdating naman dun sa usapin na pambabayad nila ni pangalan nito ni Alfred. Kailan yung huling pag-uusap ninyo tungkol sa bayad? Last year pa po, October din po. Tapos nakiusap din po siya mag-extend hanggang December po, 24. Sabi niya, ito na yung huli, antayin lang daw niya yung pera niya, na utang din daw po sa kanya, pero wala naman rin pong paramdam. So walang kahit anong bayad sa'yo, Wala. tapos sa'yo naman may bayad ng 5,800? 5,300 po. 5,300. Yung sa isang cellphone po, meron po siyang binayarang advance. Pero doon po sa isang cellphone naman, may kulang po siyang down payment. Nangako po siya na yung kulang na down payment niya is isasabihin niya po sa unang monthly payment po niya. Which is hindi na po siya Kayo bang dalawa magkakilala, magkaibigan kayo, o nagkakilala kayo dahil sa sitwasyon na to? Yes po, dito lang po sa nangyari. Dahil kay Alfred? Opo. Ano yung mga attempts niya para singilin siya? Pinupuntahan po namin siya sa bahay, halos araw-araw po. Tapos sinasabi po ng family niya is wala daw po doon lagi. Nagtago na. Pero nagkaroon ba kayo ng kasunduan? Kumbaga naka-ano ba to? Sa isang dokumento? Yes po, may contract po kami. May kontrata. Ito ba naka-notaryo or kayo-kayo lang? Kami lang po. Sa aming dalawa Kaya lang malakas po. ang loob niya. Yun nga po eh. Ako po nagpabarangay. Sumutot ba si Alfred? Hindi po siya sumisipot sa 3 beses po ako nagpabarangay. Yun din po sabi niya kahit daw kung magpabarangay kami, hindi daw po siya. So, Malakas kumbaga, daw po yung kapit niya. Nagtatago na siya. Sa inyo ba may alam kayo na kung saan siya nagtatrabaho o wala na siya doon sa City Hall? May negosyo po siya eh. Negosyo, pero wala na siya sa City Hall. Parang nag-awol na po. Actually, ito sa isang pahayag na pinabulaan ng Caloocan City Public Information Office ang pagdawit sa pangalan ni Caloocan City Mayor Along Malapitan at sinabing, Mr. Alfred Poblete Jr. as confirmed by our HR is not any way of another related to the city government of Caloocan. Awol na po siya since August and kung anuman ang mga transaction niya, wala pong kinalaman ng city government at city mayor. Hindi rin po tinotolerate ng city government ang paggamit sa pangalan ni Mayor Along para sa anumang personal na transaction. Nanawagan din ng munisipyo ng Caloocan na hindi sila sangkot sa anumang panlulokong ginagawa ni Alfred Poblete Jr. So yun makikita niyo na talagang awol at kahit anong anyway, hindi siya associated dun sa City Hall. Tsaka base sa statement ng Caloocan LGU, sinusukan na siya ng City Hall. Dahil mukhang marami nang biktima. Pangilan na daw kayo? Hindi ko po alam, pero ang huling punta ko po ng barangay, ang dami na daw po talaga. Sige, ganito na lang. Tawagan natin ngayon para malaman natin mismo from Barangay 74, Caloocan City, Cap Romano Carpio. Good morning, sir. Sir, magandang hapon po. Romano po, magandang hapon po. Si Carl Tulfo po ito sa hashtag Ipabitag Mo. Kasama ko po si Bitag Dean and Bitag Tatom. May tatanong lang kami, sir, tungkol sa case nitong si Alfred Poblete Jr. Kasi may mga lumalapit sa amin na ginagamit daw ang City Hall or if not, yung pagiging barangay kagawad niya man noon doon sa pang-i-scam niya, sir. Sir, una ko talaga, hindi na ho namin kagawad yan. Naging kagawad po yan 2013 hanggang 2016. Wala na akong connection sa barangay namin yan, sir. Sa City Hall. Sige po. Kaya sa City Hall po, ang pagkakaalam mo namin, awal lang po talaga yan. May alam ba kayo, sir, kung ilan yung mga reklamo against dito kay Alfred? Sir, yung hawak po namin ngayon ng mga dokumento, 3 po yung na-issue namin na CFA. Laban sa kanya, puro pera po yung issue. Tapos may isa pa kong hindi kinukuha, pero CFA din po yun, nakaayos na po, kukunin lang ng complainant. Tapos merong mga ganyan na letter, kaya lang hindi tinutuloy ng tao kasi nakakausap po niya.
Yung mga issue, sir, no? Yung tatlong sinasabi nyo, pera yung mga pinag-uusapan doon, no, sir? Opo, sir. Puro pera po ito. Tapos yung lugar ninyo, dyan ba nakatira si Alfred? Dito na-uwi, pero hindi ko namin nakikita ngayon eh. Kailan nyo siya huling nakita, sir? Campaign pa ho, October. Yung last campaign, October. Kapitan, pwede bang makapagtanong? Opo. Bakit kaya kailangan ng malaking pera nito ni Alfred? May sinusustentuhan ba to? Matinding pangangailangan? Madaming luho? Saan napupunta yung mga perang inuutang niya? Hindi ko namin alam kung ano yung nangyari dyan sa tao niyan. Ba't biglang nagkaganyan? Nung time na nagkakaroon ng hearing para dito sa mga nagrereklamo kay Alfred, sumisipot ba siya o wala? Wala ho, hindi ho sumipot sa patawag po namin yan, miski isang beses. Hindi ho pumunta yan. Trinay niyo na ba silipin dun sa bahay mismo? Wala din? Wala ho. Lagi sinasabi, wala. Kapitan, naapektuhan na ba yung barangay ninyo? Kasi ginagamit nga niya yung mga dati niyang naging trabaho para makapangutang at makapangloko. Oo, sa dami ko nagpupunta dito. Gusto na nga ako namin ibalay yung bladder book niya. Gusto pong ano? Ibalay po yung bladder book. Marami naman. Sa sobrang dami. Kumbaga sakit na sa ulo itong si Alfred, no? Kasi kumbaga paulit-ulit. Wala ba tayong kahit anong background, Kapitan, dun sa pamilya niya? May negosyo ba to? Mga taga-Caloocan lang ba naghahabol sa kanya o baka buong Pilipinas na? Alam po namin may negosyo po yan. Tapos nawala na din po yata. May kainan dati at nawala na po yata sa kanya. Parang yung mga investment, parang hindi ko alam kung paano nangyari. Pero hindi niyo personal nakakilala tong Alfred na to? Dati ko nakasama na kagawad po yan. Yung year 2010 hanggang 2013. Dahil nakasabi ko nga ako palang kagawad yan, sorry. 2000. Si Julie siguro tsaka si Angelica, ano sa tingin nyo? Ano bang mga nire-reason out niya? Bakit wala na siyang perang may pangbayad sa inyo? Wala. Ang lagi po niya kasing sinasabi is parang lagi po siyang maniningil, nagpapautang po siya. Ganun po yung lagi niya sinasabi. Lagi niya, minsan po pag gabi, pag sisingilin mo siya ng gabi po, pupunta po muna ako sa casino, maniningil po ako, ganun. Ganun lang po lagi yung ano niya. Nagpapautang daw po siya ng mga player ng casino. Tapos tutubo po yung pera mo, ganun po. Parang similar dun sa nahawakan din natin na... hindi. Sa case ng isang sikat na tao daw na nangyari din na parang sa casino din idadaan ng pera at doon tutubo yung pera mo. May similar din na case na ganyan. Sa casino kasi talagang malululong ka. Kung hindi ka naglalaro, pero talagang mapapagastos ka talaga dyan. Lalo na kung financer siya. Tapos, ewan ko, nababalik sa kanya yung pera. Pero nakapagbigay kasi si Julian tsaka si Angelica ng working contact number daw nitong taong to. So, I think it's fair na matawagan siya at makita natin kung ano ba talagang sitwasyon niya, kung sasagot po siya. So, susubukan nating tawagan si Alfred Poblete Jr. Ito po'y dating kagawad, dating nagtatrabaho sa opisina ni Mayor Along ng Caloocan. Susubukan natin siyang tawagan para makunan natin siya ng panig kung sasagot itong Alfred na to. Ang pinakamabigat na ginagawa niya, dinadrag niya yung name ni Mayor sa mga kalokohan niya, no? Yung City Hall, sinusukan na siya, no? Well, kung totoo. Ayan. Parinig kami ng dial tone. Sinong titira? Sana sumagot. Hello? Good morning, Sir Alfred Poblete Jr. Ako, sino po sila? Si Carl Tulfo po sa ipabitag mo. Naka-ere po tayo ngayon sa IBC TV 13 and CLTV 36. Pati po sa social media platforms natin. Apo. May itatanong lang ako, sir. May lumapit kasi dito sa amin na sinasabi na may mga hindi ka pa daw binabayaran sa kanila at ikaw ay nagpapakilala na taga City Hall at Barangay Kagawad. Totoo ba yun, sir?
Yung ano po sir, yung Kagawad, dati po yun. Yes, 2010 to 2013 daw. Yung mga tao na ano sir, na tawagin ako as Kagawad. Yung sa City Hall po sir, wala na po kasi sa August, nag-resign na po ako. So yung sa Nag-resign, utang naman nag-awol sir, ka daw po, Sir Alfred. Hindi daw po resign. Nakausap po namin ng City Hall, Sir Alfred. Ang sabi daw po ay nag-awol o basta-basta na lang po kayong umalis. Absence Opo, without naka-awol leave. po ako since August po ma'am. Bakit po kayo basta-bastang umalis? Na-operahan po kasi si ate sa Fabelia ng halos 2 months. Nandun lang po kami, mutikan kasi siya magkaroon ng ng failure sa mga organs niya. Okay, sir. Pero matatanong ko, ano magagawa mo dito sa mga tao na lumapit sa amin na... Nakausap ko na po kasi sila through Ma'am Michelle yung last Wait lang. Kilala mo ba si, Alfred, kilala mo ba si Angelica saka si Julie? Opo, sir. Oo, sila yung lumapit sa amin. So, anong magagawa mo dito at lumapit sa amin at ikaw ay sinusumbong? Ano may papangako mo sa kanila? Since kausap ka na dito ngayon. Yung ano po kasi, nakikiusap ako sa kanila na kung pwede hugulog-hulugan siya, dapat ko na-start ko na last Yes, week. wala naman problema yung paghuhulog-hulog. Pero ang tanong, nagbayad ka ba dun sa date ng paghuhulugan mo? Puro ka daw pangako. Kay Angelica po, hindi po ako nakatupad. Pero this week po, sir, mabibigyan ko na siya. Si Julie po kasi, sir, gusto niya po kasi buo kagad. Nirelate ko rin po yung kay Ma'am Michelle na ma'am, magbabayad na po sana ako kaso gusto po ni Ma'am Julie buo. Hindi ko po. Hindi kasi natin masisisi si Julie Alfred kung gusto niyang buo dahil manluloko ka nga daw at scammer. Mangangako ka, hindi mo tutuparin. So ngayon pong nasa bitag po kayo, sana siguraduhin yung pag nagbigay kayo ng date, magbabayad po talaga kayo. And kung tutuusin nyo, sir, kung ako man magpapautang din, syempre, aasahan ko yung mismong araw kung kailan ka magbabayad is gagamitin ko din para sa sarili kong mga bagay. Paano kung yung mga to, may mga tao din or mga kapatid or mahal sa buhay na kailangan ipagamot? Saan nila kukunin yung pera din? Kung ikaw man ay may pinagdadaanan din na mahirap, sila naman din. Paano naman sila? Diba, sir? Sir, pag ganun po, baka pwede kumingi ng konting time para lang maayos, makapag-ipon, para masettle yung buo. Kung gusto po talaga. Ito, sir, yung dalawang nagre-reklamo, si Angelica at Julie, kausapin nyo na lang, nandito ngayon sa studio. At least black and white, nandito sila Ano ngayon. masasabi nyo, ma'am? Kasi alam mo naman, una sa lahat, na yung perang yon para yun sa anak ko na may cerebral palsy, na kailangan niyang mag-undergo ng therapy twice a week. So yung pera na yon, umpisa sa lahat, alam mo may pinaglalaanan pero kinuha mo. Tapos ako yung nagsasuffer. Hindi ako nag-rest day. Naka-uniform ako ngayon. Tumataka sa trabaho para lang mapunan yung pangangailangan ng anak ko. Sa palagay mo, tama yun? Sa akin po kasi magtatatlong buwan na din po yung... Sa akin kasi June, 3 buwan na, magtatatlong buwan na ngayong December. Alam mo din naman na may mga anak ako, may baby din akong binubuhay. Ngayon, ang gusto mo kasing mangyari, magtatatlong buwan na yung utang mo, aabot na ng 30K plus na, gusto mo ang ihulog mo, 3K, 5K, ang abono ko sa'yo nasa 25K na. Anong mangyayari sa ibibigay mo sa akin, 3K, 5K, saan manggagasan? Pero binanggit ko sa'yo, Jel, na yung pag sa 5K, hindi naman mag-stop yun doon. Sabi ko naman siya kahit i-weekly natin. Weekly? Kasi yung mga binigay mong date na inaasahan ko, wala ka namang binigay. Nakaraan pa yun, sabi mo magsisend ka ng 5K, antayin ko hanggang madaling araw, hindi na ako natutulog, June, kakaantay ng bayad mo sa akin, alam mo yan. Sir Alfred, anong mapapangako mo sa itong dalawa? Kasi naka-ere, naka-live din tayo. So, kung ano man ang sasabihin mo dito, aasahan namin at kung hindi tumupad at bumalik tong dalawa, babalikan ka namin dito. Opo, sir. Sir, bali yun po yung time lang hinihingi ko para mapag-ipunan, lalo na yung kay Julie. Kasi yung kay Angel, baka mahapol naman yan. Paunti-unti, kahit yung week na to. Yung kay Julie, sir, kasi po yung gusto niya. Baka kung kaya mga second week ng January. Alfred. Ibalik. Oo, Alfred. Paano mo nga mapapangako yan? Hindi ka naman daw sumisipot sa barangay. Mangangako ka pero hindi naman sa harap ng otoridad na pwedeng maging black and white yung pag-uusap ninyo.
kahit dyan na lang ulit sila magreklamo kung ano po sir, kung hindi po mababalik ng second week. Kung gusto nyo, sir, ganito, pumunta na lang kayo dito sa office at dito sa mismong tanggapan ng Bitag kasama ng dalawang nagrereklamo dito sa atin para mismo magkaharap kayo at magkaayos para magkaroon ng maayos na usapan. Kasi ayoko lang, sir, na pangako telepono tapos sasabihin mo lang dito tapos hindi mo naman gagawin. Opo. Sige po. Saka hindi ka raw kasi makagilap dun sa address mo. Sir, hindi po. Lagi ko nga po nakakausap si Angel eh. O sige, nandito si Cap. Cap Romano? Nandito pa kayo, sir, sa telepono? Yes, sir. Yes, sir. Narinig nyo, sir, si Sir Alfred na sinasabi, nandyan lang daw siya sa barangay ninyo. Totoo ba yan? Hindi ko po alam kung hindi ko punta yung tao. Lagi hindi po siya makita eh. Siguro, sir, kung po pwede, i-check nyo na lang, sir, kung talagang nandyan siya. Kung wala, sabihan nyo kami. Baka kasi na naman, nagrarason na naman. Tingnan ko alam po ngayon siguro. Sige, sige, Cap. Salamat, Cap. Opo. Anong masasabi mo pala, Cap, doon kay Alfred? Anong pakiusap mo sa kanya para magawa na niya paraan din yung mga case na hawak ninyo ng mga nagrereklamo? Siguro, sir, mas maganda kausapin niya lang. Oo. Kasi ibabayad mo pa ng abogado, lalabang ka pa. Ibabayad mo na sa tao para ma-settle yung problema. Alfred, narinig mo ba yun? Apa. Kasi kailangan mo intindihin na marami ka ng taong inaabala. Marami ka ng pinag-utangan. Biruin mo nga, barangay, marami ng hawak. Siguro 3 o 4 ba yung nahawak na nila na binigyan na ng CFA? Gusto mo ba tambak-tambak na kaso yung mapunta sa'yo? Imbis na gumastos ka para sa kaso mo, bayaran mo na yung pinag-utangan mo. Apa. Oo, tsaka Alfred, bukod dun sa pera na inahabol sa'yo ng mga inutangan mo, yung sincerity kasi, huwag ka kasi magtago, mag-reply ka, magpakita ka. Kasi yun yung inaasahan nila eh. Lalo silang kinakabahan kung nagtatago ka. Lalo kang hahabulin kung magtatago ka. Kaya huwag ka magtago, magpakita ka, mag-reply ka sa mga text nila, sumagot ka sa mga tawag nila, at most especially, huwag ka mandamay. Huwag mo idamay yung local government, huwag mo idamay si mayor, yung dati mong pagkakagawad, kasi hindi ka nakagawad. 'Di ba? So, huwag mo na rin hayaang tawagin kang kagawad ng ibang tao. At baka pagkatiwalaan ka pa, mangutang ka pa ulit, lalong dumami yung mga biktima mo. Okay, Alfred? Apa. Umiiwas kasi kami dito na maging singilan yung programa namin. Although nakikita namin yung talagang sincerity ng dalawang babaeng nandito, si Ma'am Angelica at saka si Ma'am Julian, na kailangan nila yung pera. So magpapasko, magbabagong taon, isettle mo na to. Pagkatapos mo isettle, huwag mo na ulit gagamitin ang pangalan ng munisipyo, ng barangay, or kung ano man, police, or whatever it is. Wag mo nang gagamitin ulit. Kung ano man yung gagamitin mo, pangalan mo na lang. Wag mo na gagamitin yung kung ano-ano pa. Nakuha mo, Alfred? Apa. Alam mo kasi, Alfred, kapag nagsilapitan pa sa amin yung mga iba mong umano'y na biktima, di ba? Ika nga, ang dami raw reklamo sa iyo. Baka pati City Hall makipag-ugnayan sa amin. So, hanggat maaari, gawan mo na ng paraan to. Tumupad ka sinasabi mo na kung magbabayad ka, i-ano mo sa harap ng barangay, ha? Hindi yung ganito lang. Kailangan sumipot ka sa mga patawag ng barangay, hindi yung binabaliwala mo sila. Okay ba yun, Alfred? Apo. Ganito na lang, punta ka na lang dito mismo sa Bitag at para kami na mismo makakita yung pag-uusap mo doon sa mga nagrereklamo dito para magawa na ng paraan. Kesa naman sa labas yung paggagawin, malay namin, mamaya takasan mo na naman sila. Nakuha mo? Apa. Makikipag-coordinate ang aming staff para kausapin ka. Dapat mag-reply ka kasi kung hindi, uulitin namin, i-ere namin. Kung hindi, iba na yung tatawagan namin para dito or i-refer na namin to sa abogado. Nakuha mo? Apa. Okay. Sige. Okay. Ayan, so Julie, Angelica. Okay, so narinig mo yung sinabi. So yun nga lang, kailangan humarap siya sa barangay, no? So nandiyan pa ba si Kapitan? Kap, nandiyan ka pa? Opo. Narinig nyo naman, sir, yung usapan namin. So, kung ano man, kung makita nyo man dyan si Alfred ulit, pwede nyo na idikdik sa kukote niya yung pinag-usapan dito ngayon. At kayo na po bahala sa kanya, Kap, kung makita nyo man siya dyan. Pero hinihikayat namin siya at sinasabihan namin siya na pumunta dito sa tanggapan ng Bitag para magkaroon ng maayos ng usapan dito sa mga nagrereklamo.
Pag nakakita ko po, pagkasabihan ko po. Sige, Kap. Maraming salamat po. Magandang hapon din po. Ay, doon nagtatapos ang sumbong. Hinggit sa sumbungan, imbestigahan. Ano man reklamo na bibigyan ng solusyon at aaksyonan. Ang nag-iisang pambansang sumbungan, Tulong Tulfo, Serbisyong Tulfo, Tatak Tulfo. Sa ngalan ni El Tigre Ben Tulfo, ito ang hashtag ipabitag mo.